Literal na nasa putikan ng lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental na napuruhan ng bagyong Tino. Naglalakihang bato rin ang inanod mula sa bulkang Canlaon. Ang bagsik ng bagyo sa Negros Island sa live report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian. Yes, Ato mga kapuso, unti-unti nang humupa ang tubig baha sa iba't ibang bahagi ng rehiyon matapos manalasa ang bagyong Tino dito kahapon mga kapuso. Ngunit bakas pa rin sa mga kalsada, sa mga kabahayan at iba pang ari-arian ang iniwan na pinsala ng bagyong Tino. Mga kapuso, dito naman sa probinsya ng Negros Occidental, 20 katao ang binawian ng buhay, samantala 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Rumaragas ang tubig na kulay putik. Nasa lakas ay inanod kahit ang 10-wheeler. At pinatagilid. Ay, Diyos ko! Ito ang sinapit ng Canlaon City sa Negros Oriental sa kasagsagan ng bagyong Tino kahapon. Malaking bahagi ng lungsod nalubog sa putik. Ang mabus nabaon. Inanod ang naglalakihang bato mula sa bulkang Canlaon. Parang nabura ang mga kalsada. Ayon sa Negros Oriental Provincial Police Office, 13 ang kumpirmadong patay sa buong probinsya. 12 mula sa Canlaon City. May 10 pang nawawala. Dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyo, pahirapan ang pag-uwi sa mga labi ng kani-kanilang mga pamilya. Kaya ang mga residente nagtulong-tulong sa pagbubuhat ng mga kabaong. Walang kuryente sa buong Canlaon City at pahirapan ang signal sa probinsya. Nagpapatuloy ang clearing operations. Sa Negros Occidental, 20 na ang iniulat na namatay sa pananalasa ng bagyo. May mga anod tanan muna mostly ang reason with found dead body. Nag-deploy na nagbulig man to sa operations ang search, rescue and retrieval. Siyam ang mula sa bayan ng Lacaseriana. Napahagulgol na lang ang mga anak ng mga nasawi nang makita ang mabangkay na balot ng putik ng matagpuan. Nakasabit ko sa kahoy. Kadto ni kami sa ilan ni ugangan kay taas sila balay. Tapos dito nilagabuhi. Pero ilan namatayan na nga. May mga anak pang nawawala. Kaya ako mata ka nakita ko buhi pa man. Kunara din magpagkita tadi bangkay law. Ang iban tabunan ka kahoy, iban natabunan ka mga mga lutak plus raw. Tami mo hindi ta mapaktan sa sarang way kita nag-expect nga mo tukli ka dako sa tubig. Ato mga kapuso, sa tala ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, mahigit 100,000 individual ang apektado ng bagyong Tino dito sa Negros Occidental. Dito naman mga kapuso, sa Bacolod City ay unti-unti nang pinauwi yung mga evacuees galing sa coastal areas ng lungsod. Atom? Adrian, napakadilim dyan sa iyong kinatatayuan. Meron bang kuryente at tubig dyan sa Bacolod City? Yes, Atom, nandito tayo ngayon nakatayo sa Bacolod City Public Plaza. Hindi pa nasisimulan itong clearing operation ayon sa Bacolod City Local Government Unit. Ayon naman mga kapuso, Atom, sa power distributor, patuloy pa rin ang brownout dito sa lungsod ng Bacolod. Mahigit 217,000 na mga consumers ang apektado sa Bacolod City, bayan ng Murcia, Don Salvador Benedicto, Talisay City, Silay City at iba pang bahagi ng Negros Occidental, Atom. Oo, Adrian, sa mga nakausap mo kanina, may mga nagsabi na hindi nila inaasahan yung biglang pagtaas ng tubig. Sa ngayon ba, sa pagkausap mo sa mga kababayan natin dyan, meron bang mga sinasabi na kulang yung binigay na abiso sa kanila o di naman kaya ay hindi sila nakalikas ng maaga mula sa kanilang mga tirahan? Point of comparison lang, Atom, dito sa Bacolod City ay nagsagawa ng preemptive at forced evacuation. Kaya naman matapos bumayo itong Bagyo Tino sa Bacolod City ay walang na-record na casualty. Ayon nga sa Bacolod City LGU sa isang press conference kaninang umaga, 0 casualty dito sa City of Smiles. Subalit doon naman sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental kung saan siyam ang naitalang namatay o death toll pagkatapos mahigit 20 pa
kanila ang patuloy na pinaghahanap. Nako, ay pahirapan daw ang isinagawang evacuation at preemptive evacuation measures ng LGU. Ayon sa mga nakausap natin, ay hindi nila gustong iwan yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga tawag dito, mga ari-arian, pagkatapos ang iba kasi sa kanila ato may mga kalabaw na ayaw malunod sa baha. Okay. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Adrian Prietos ng GMA Regional TV.